Abraham's blessing didn't come until after he separated from Lot. And that's not just a random detail. It's a spiritual principle. Lot represents the flesh, our self-reliance, our own desires, and all the stuff we cling to when we trust ourselves more than God. Abraham had to let Lot go, not because there wasn't enough land, but because their hearts were different. Abraham's heart was shaped by hardship and dependence on God, while Lot was all about what looked good, what felt good, and what made sense to him. Genesis 13, verses 14 to 16, makes it clear. After Lot was separated from him, the Lord said to Abram, "Lift up now thine eyes, and look, for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever." Abraham didn't get the promise until he let go of Lot, until he let go of the flesh. It's the same with us. As long as we hold on to our own understanding, our pride, our way, we block the blessing. But when we deny ourselves and trust God, that's when the floodgates open. Don't be fooled by what looks good on the outside. Sodom looked like Eden, but was headed for destruction. Trust God, not your eyes, not your feelings, not your flesh. That's where the blessing is. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, "Ngayon, itaas mo ang iyong mga mata at tingnan mo mula sa lugar na kinaroroonan mo, sa hilaga, sa timog, sa silangan at sa kanluran. Sapagkat ang buong lupang nakikita mo, sa iyo ko ibibigay ito at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, kaya't kung may makakabilang sa alabok ng lupa, gayon din naman ang iyong binhi ay mabibilang." Genesis 13, 14-16 kay JV. Ang pagpapala ni Abraham ay dumating lamang matapos siyang humiwalay kay Lot. Hindi lang ito basta-bastang detalye. Ito ay isang espiritual na prinsipyo. Si Lot ay kumakatawan sa laman, sa ating pagiging mapagtiwala sa sarili nating mga pagnanasa, at sa lahat ng bagay na kinakapitan natin. Kapag mas nagtitiwala tayo sa ating sarili kaysa sa Diyos, kailangang palayain ni Abraham si Lot, hindi dahil sa kakulangan ng lupa, kundi dahil magkaiba ang kanilang puso. Ang puso ni Abraham ay hinubog ng paghihirap at pagtitiwala sa Diyos, samantalang si Lot ay puro sa kung ano ang mukhang maganda, kung ano ang maganda sa pakiramdam, kung ano ang makatuwiran para sa kanya. Malinaw na sinasabi ng Genesis. Kabanata 13:14-16. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, "Ngayon itaas mo ang iyong mga mata at tingnan mo mula sa lugar na kinaroroonan mo, sa hilaga, sa timog, sa silangan at sa kanluran, sapagkat ang buong lupang nakikita mo, sa iyo ko ibibigay ito, at sa iyong binhi magpakailanman, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Kaya't kung may makakabilang sa alabok ng lupa, mabibilang din ang iyong binhi. Hindi natanggap ni Abraham ang pangako, hanggang sa binitawan
Nagkakapit tayo sa sarili nating pagkaunawa, sa ating pagmamalaki, sa ating ego, sa sarili nating paraan. Hinaharangan natin ang pagpapala. Pero kapag tinatanggihan natin ang ating sarili, kapag bumibitaw tayo at nagtitiwala sa Diyos, doon bumubukas ang mga pintuan ng biyaya. Huwag magbalin lang sa kung ano ang maganda sa panlabas. Ang Sodom ay mukhang Eden, ngunit patungo ito sa pagkawasak. Magtiwala sa Diyos, hindi sa iyong mga mata, hindi sa iyong damdamin, hindi sa iyong laman. Doon nagmumula ang biyaya. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.